Mahilig ka ba sa mga kwento? Pero ito'y hango sa totoong buhay. Umpisahan natin sa isang kwento ng isang estudyante. Ito po ay naikwento lamang po ng aking mga kaibigan, pero ito po ay true to life story. Nagkumpisa ito sa isang magbabarkada sila, mga 6, pero aware ba kayo sa mga magkakaibigan na one of the boys kung tawagin, yung tipong ikaw lang ang nag-iisang babae sa grupo nyo, pero the rest puro lalaki na. So bali ganito mag-umpisa ang ating kwento. Nagkayayaan daw itong mga magkakaibigan na to. Tapos syempre yung babae naman panatag sumama, at dahil sa katagalan na rin nilang magkakasamang mga magkakaibigan, naging kampante na rin to na kasamang uminom or magpunta kung saan saan. Sa hindi kadahilan ng pangyayari, merong naganap na hindi nila inaasahan, o maski yung babae na hindi niya rin inaasahan na ganun ang mangyayari sa kanya sa gabing sila ay magkakainuman. Nung nalasing daw tong babae dito sa bakanteng lote, na huwag nating pangalanan kung anong ospital to, pero dito lang din sa amin, merong nagbabasura na may nakita siyang babae na nakahiga. So inisip nila patay na to. Ngayon nilapitan yung babae kung bakit or tipong bakit nandyan siya. Ang kagandahan nun, buhay pa yung babae. Tapos syempre sa likod lang din naman yun ng ospital, isinugod kaagad siya sa isang private hospital kung tawagin yung ospital na yun, yung pinagdalan sa kanya, at buhay pa. Ngayon naikwento ng babae sa kanya kung ano ginawa sa kanya ng mga kaibigan niya. Naisabi niya rin kung sino-sino at kung ano yung mga pangalan. Hindi na rin natin silang papangalanan para sa ano na rin ng mga nasangkot dito sa krimen na to. Ngayon, ayun na nga, nangyari yung rape, krimen na ginawa sa kanya. Halos 5 silang mga lalaki na pinagsalit-salitang gamitin yung babae na minor de edad pa, at nag-aaral din siya sa isang eskwelahan na dito lang din sa amin. Ngayon, ang isang hindi matanggap ng magulang na ginawa nila sa babae, sa kanilang anak, alam nyo ba yung 12 ounce na bote ng coke? Syempre siguro sa kadahilanan nilang nakainom sila or tipong gumamit sila ng mga droga, ipinasok daw ito sa maselang bahagi ng katawan ng babae. Imagine yun, 12 ounce ipapasok dun. Sabi ng doktor, pagdesisyonan nyo po, sabi sa mga magulang ng babae, kung ito po ay hahatakin natin, may posibilidad po na masira yung matres, at sa 20 palos magdamag kasi nandun na. So ibig sabihin nakapix na dun sa matres ng babae, sa ari ng babae. Meron namang isang solusyon pa na dapat gawin, ayun ay kung basagin na lang daw. Pero syempre magiging mas, alam niyo naman, pag binasag yung bote, kakalat yung mga bubog sa loob, or tipong mas mas mapanganib kung tawagin. Biglang nagising yung babae na bigla na lang daw naluha at sumigaw, "Huwag niyo pong basagin." Yan, sabi raw ng babae. Syempre nagulat maski yung doktor, mga magulang niya. Kung bakit daw? Bakit? Ka naman daw ng doktor, ito yung kailangan nating gawin para matanggal natin yung bote, para maging normal ulit yung pamumuhay mo at para gumaling ka na. "Huwag niyo pong babasagin yung bote," sabi. "Kasi po may deposit po yan."